Isang maganda at mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. At sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. Sana ay magustuhan ninyo ang kwentong ibabahagi ko. At naway tapusin niyo muna ang pakikinig nito. Bago husgahan. Dahil hindi man kapani-paniwala sa panahon natin ngayon ang mga kababalaghang nangyayari noon. At marami ang nagsasabing pawang mga kuro-kuro lamang ito. Nakakasigurado ko, Sir Seth. At masasabi ko sa inyong totoo ito. Nangyari ito sa aming pamilya noong naninirahan pa kami sa isang paanan ng bundok sa lugar ng Northern Samar. Matagal na panahon na ang nakakalipas. Nasa edad 16 na taong gulang pa lamang ako. Tandang-tanda ko na ang mga nangyayari na kailanman. Tumatak na talaga sa isipan ko at nagbigay sa akin ng trauma. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ara. Panganay sa aming 5 magkakapatid. Kasama na ang sanggol na nasa sinapupunan pa lamang ng aking ina noong mga panahong yon. Bago pa man kami napadpad at naninirahan sa isang baryo sa Northern Samar, nakatira kami sa lugar ng Davao. Doon na ako ipinanganak at lumaki. Dahil doon ang lugar ng mga angkan ng aking inang si Mateth. Pero nang masawi ang mga magulang ng aking ina at naipagbenta ang mga lupain nila. Maraming utang na naiwan kasi yung mga yon. Napagpasya ng aking amang umuwi sa lugar nila sa Northern Samar, kung saan naman naninirahan ang mga magulang niya. Matagalang pagpapasya pa ang ginagawa ng mga magulang ko. Dahil batid ng aking inang liblib ang lugar na kinatitirahan ng mga magulang ng aking ama nun. Minsan na kasi kaming napadpad doon at masasabi kong may kalayuan ito mula sa mataong parte ng baryo. Isa pa'y sanay na ang aking ina sa maraming tao at tiyak na maninibago siya kung lilipat siya sa tahimik at malayo sa gulo. Malapit kasi sa palengke ang kinatitirahan namin sa Davao at maingay talaga tuwing sasapit ang umaga. Bilang lamang sa daliri kung tatahimik ang lugar na kinatitirahan namin. Pero hindi naglaon na napagpasyahan nga nilang tumira na muna sa lugar ng tatay ko. Maging ang bahay na kinatitirahan namin sa Davao ay kinakailangang ibenta para maipangbayad sa natitirang utang ng mga magulang ng aking ina. Hindi naman pwedeng tumutol si nanay sa pagbenta ng bahay na yun dahil nag-iwan ng kasulatan ng mga magulang niya. Na kapag pumanaw nga mga ito ay magiging kabayaran sa kanilang utak ang bahay na kinatitirahan namin. Kumbaga, bago pa man sila pumanaw, nakasangla na yung bahay na ito. Sa dami kasi namin noon at sa hirap ng buhay ay tiyak kakalamang sikmura namin kapag nagpumilit ang aking ina na masunod ang kagustuhan niya. Kinakailangan na kasi naming mangupahan kung mananatili kami sa Davao. Gayong lumalaki ng pamilya namin at tanging ang aking ama lamang ang naghahanap buhay para sa amin. Ipinagbubuntis pa ng aking ina noon ang bunso naming kapatid kaya mahirap talaga kung susumahin. Sunod-sunod kasi kaming magkakapatid at pawang mga wala pang muwang kung paano kumita ng pera. Ako nga ang panganay sa amin. Ang sumunod ay si Doday na nasa 10 taong gulang pa lang. At ang dalawa ay kapwa lalaki na sa 7 taon at 4 na taong gulang. Hindi kami kakayaning itaguyod ng aking ama kung mangungupahan pa kami sa syudad. Maselan din kasi ang pagbubuntis ng aking ina kaya natigil ito sa pagtatrabaho sa palengke. Wala nang ang ibang pagpipilian pa si nanay kundi sundin ang nais ng aking ama. Kung saan nakatira ang lola ko na si Lola Simang na nanay ni tatay, doon kami tutuloy. Mula Davao ay bumiyahe kami patungong Northern Samar. Nasasabik pa kaming magkakapatid noon na makarating agad para makita ang abuela namin. Na matagal na panahon na naming hindi nasisilayan. Makaraan ng napakahabang pagbiyahe, bitbit ang mga bagahe namin ay sa wakas. Narating din namin ang destinasyon namin. Sa bayan pa lang, namili na kami ng mga kakailanganin namin pagdating sa bahay ng abuela ko. Pinaananahanan na kasi kami ng aking inang bumili na dahil tiyak niyang malayo ang tindahan sa kinatitirahan namin. Marami na nga kaming bagahe,
Mas dumami pa dahil sa mga binili ng aking ina. Talagang malalaman agad ng ibang taong nag-alsabalutan kami kapag may nakakita sa amin dahil sa dami ng dala. Halos hindi na nga ito magkasya sa tricycle na sinakyan namin patungo sa baryo eh. Nang makarating kami sa paroroonan ay nanibago talaga ako. Lahat ng nasa paligid ay bago pa lang sa paningin ko. Ibang-ibang lugar na ito kaysa sa kinalakihan ko na magulo at maingay. Mabaho pa dahil malapit sa palengke. Sa lugar na ito ay napaka-presto ko ng hangin at napakagaan sa pakiramdam. Kahit saan ka lumingon ay purong luntian na makikita mo. Idagdag pang ang bahay na kinatitirahan ng abuela ko ay nasa 2 palapag nun. Gawang ang mga poste nito sa naglalakihang troso. Ang dingding naman ay pinagtagpi-tagping biniyak na kawayan at gawa sa anahawang bubungan. May kalakihan ito na kakasya ang malaking pamilya. Kahit na nasa 2 palapag na ito ay meron pa din itong silong na sa tingin ko ay kasya ang 3 taong gulang na bata. Doon nakatambak ang mga kahoy na panggatong at iba pang kagamitan ng lola ko sa pagsasaka. Doon din nakatali ang ibang alaga niyang manok. Mitikuloso si lola dahil kahit na ganun lang ang bahay niya, malinis. Wala ka makikitang kalat sa paligid at nakaayos sa mga halaman niya sa labas na bakuran. Tuwang-tuwa pa nga ito nang makita niya kaming mga apo niya. At nalamang doon na kami titira. Mabuti at naisip niyong dito na. Nang sa ganun ay may makasama naman ako at makausap. Matagal-tagal na rin wala akong nakakasama dito. Wika ni Lola habang nasa pagkainan kami at kumakain ng hapunan. Anong ibig mong sabihin, Nay? Takang tanong ng aking ama. Magmula nang magtrabaho ang kapatid mo sa kabilang bayan bira na umuwi dito yon. Dinadalaw-dalaw na lamang ako kaya mag-isa na lamang talaga ako dito. Ano pong trabaho ulit ni Manding sa bayan? Sa butika ng mga gamot nagtatrabaho yon. Kaya bihira nang dumalaw. Hindi na ako magtataka kung sa pagpunta niya muli may kasama ng mapapangasawa. Nagkakaedad na din naman yung kapatid kong yan Kaya ngayon pa lang bigyan mo na ng basbas at baka tumandang dalaga na Habang nagkakantuan at nagkakamustahan sila, tahimik lamang kaming kumakain ng mga kapatid ko. Pero makaraan lamang ang ilang minuto ay nakarinig kami ng tunog ng kampana. 3 beses yon. Ipinagtaka ko naman ito. Kakaiba ang tunog na yon na para bang tunog ng pangpatay. Nakita kong dali-daling tumayo si Lola Simang. Naglakad ito patungo sa mga bintana at isinara ang mga yon. Tinungo din ito ang pintuan ng bahay at nakita kong sinara niya rin ito. Napatanong si nanay kung bakit na isarang pintuan nun. Yan ba? Huwag niyo nang pansinin at ganito talaga sa baryong ito. Tuwing papatak ang 6:00 ng hapon ay tutunog ang kampana. Hudyat para isara na yung mga pinto at bintana ng mga kabayan. Nakangiting tugon ng abuela ko. May ganun po dito la? Ay oo naman iha. Ang bawat lugar ay may kanya-kanyang pamahiin. Isa yan sa mga pamahiin dito sa lugar natin. O siya, sige na, kumain na kayo't matapos na't makapagmahinga. Tanging pagtago na lamang ang naging tugon ko at itinuon na ang atensyon ko sa pagkain. Tuloy din naman ang pagkikwentuhan at pag-uusap nilang matatanda na parabang wala lang sa kanilang nangyari. Samantalang nag-iwan ito ng katanungan sa aking isipan at agam-agam sa sarili. Minadali ko na nga lang ang pagkain ko. Na matapos kaming maghapunan ay tinulungan ko ng maligpit ang abuela ko. Kahit na sinabi nitong magpahinga na ako dahil galing kami sa biyahe ay tinanggihan ko yon at nagpumilit na tulungan siya. Dahil hindi naman kami bisita doon. Doon nga kami titira, di ba? Kaya obligado na akong kumilos sa loob at labas ng bahay. Matapos kong makapaglinis ay sinabihan ako ni Lola na magtungo na sa silid tulugan at magpahinga. Sinunod ko ito at nagtungo ako sa silid tulugan namin ng mga kapatid ko. Kung saan kaming 4 lamang ang magkakasama sa iisang silid. Ibang tulugan ng mga magulang ko at iba din kay Lola. Habang nakahiga ako at nagpapaantok, tila namamahay ako nun. Kaya naman kahit anong pilit kong pagpikit na mga mata, hindi ko magawa. Kahit pabaling-baling ako ay hindi ko talaga makuha ang posisyon na gusto ko. Sumasakit na lamang ang likod at leg ko kakapaikot-ikot. Kaya naman napagbasyan kong bumangon na lamang muna at naisip kong magpahangin.
Nang makarating sa sala ay wala ng tao at pakiwari ko'y tulog ng lahat. Pagod din kasi sa biyaya mga magulang ko at buntis pa ang aking ina. Kaya tiyak kong humihilik na yun ang mga sandaling ito. Nang papalapit na ako sa may bintana para buksan yon, dahil nga nais kong magpahangin at magmuni-muni habang hindi pa ako dinadalaw ng antok. Laking gulat ko nang akmang bubuksan ko na yon. Bigla na lang sumulpot sa kung saan si Lola Simang at hinigit nito ang kamay kong papahawak pa lamang sa bintana. Ginulat mo naman po ako, Lola. Anong gagawin mo? Bawal na bawal magbukas ng bintana sa bahay na ito matapos tumunog ang kampana. Maliwanag ba, Apo? Bumalik ka na sa silid mo at bukas natin ito pag-usapan na. Malamig niyang wika na ikinaramdam ko ng takot nun. Parang hindi si Lola Simang ang kaharap ko at napakaseryoso nito. Malayong malayo sa abuela kong kasama naming kumain kanina lang. Hindi na nga ako nakapagsalita dahil sa kabang nararamdaman ko. At nagmadali na akong bumalik sa silid tulugan naming magkakapatid. Nang bitawan niya na ang kamay ko, napatanong ako noon kung anong problema. Nakapako pa ang aking dibdib ng mga oras na ito dahil sa lakas ng pagkabog. Hanggang sa ayon, mabuti na lamang at nakatulog na rin ako. Nagising na lamang ako nang makarinig ako ng tunog ng kampana. Pagkadilat ko ng mga mata ay umaga na pala. Maliwanag ng paligid at wala na sa tabi ko mga kapatid ko noon. Kaya naman nagpasya na akong bumangon at nagtungo sa kusina. Nadaanan kong nag-aayos na ng agahan ng mga magulang ko kasama si Lola Simang. Masaya pang nagkikwentuhan ng mga ito habang nagluluto ng itlog at tistong tuyo. Binati ko sila at ganon din sila noon. Inutusan ako ni Mama na tawagin ang mga kapatid ko na nasa bakuran para kumain na. Agaran ko nang pinapasok ang mga ito at sinabihang kakain na kami ng agahan. Walang ano-ano'y nagunahan naman ito. Kamusta ang naging tulog niyo? Nakapagpahinga ba kayo ng mabuti? Tanong sa amin ni Lola. Ayos naman po, Lola. Ang sarap nga po ng tulog namin at ang lamig dito sa bahay niyo kahit walang electric fan. Sabi ni Doday. Dahil wala namang kuryente sa bahay ni Lola. Hindi pa kasi umaabot sa baryo nilang kuryente at tanging de bateryang pang-ilaw lang ang gamit nila noon. Habang nag-uusap sila ay pinakikiramdaman ko lang si Lola Simang. Ni isang segundo ay hindi ko ito nakitaan sa kanyang mukha ng pagiging seryoso niya. Gaya kagabi nang pigilan niya akong wag buksan ang bintana. Likas na palang ngiti at palabiro ito, na para bang hindi siya marunong magalit. Kaya naman, nanibago talaga ako sa nasaksihan ko sa kanya nung gabing yon. Matapos naming mag-agahan ay doon lang sinabi ni Lola Simang ang mga pwede at hindi dapat gawin habang nakatira sa kanyang bahay. Unang-una na nga doon ay ang mahigpit niyang ipinagbabawal na lumabas ng bahay pagsapit ng hapon. Ayon sa kanya ay nagsisilbi nilang orasan ang pagtunog ng kampana araw-araw. Tumutunog yun tuwing alas 6 ng umaga at alas 6 ng hapon. Pagtunog nito sa hapon ay dapat na naming isara ang lahat ng bintana at pinto na pwedeng madaanan ng sinuman. Bawal umano yung buksan kahit anong mangyari. At bubuksan lamang yon kapag tumunog na ulit ang kampana pagsapit ng umaga. Kaya naman bago pa magtakip silim ay kinakailangang nasa bahay na kami at hindi na naggagagala pa kung saan. Mariin din itong pinaalalahan ng bawal na bawal kaming umakyat ng bundok dahil ayon dito, may mga mababangis na hayop umano doon. Yun din umano ang dahilan kung bakit alas 6 pa lamang ng hapon ay nagsisipasukan ng mga tao sa kanya-kanya nilang kabayan upang maiwasan ang mga mababangis na hayop na ito na nanginginain umano tuwing sasapit ang gabi. Paniwalang paniwala naman kami sa sinasabi ni Lola. Dahil nga hindi naman imposible ang sinasabi nito at lalo na nasa paanan kami ng bundok nakatira. Layo-layo pa ang mga kabayan at pahirap humingi ng tulong kung ano man ang mangyari. Maliwanag ba sa inyo mga bata mga sinabi ko? Tanong ni Lola at tumutok ang paningin nito sa akin na para bang binabalaan ako
na may mangyayaring hindi maganda kapag hindi ako sumunod. Tumugon naman ang mga nakababata kong kapatid habang ako naman ay napapatango na lang. Kinagabihan ng araw na yon ay narinig kong nag-usap ang aking mga magulang. Nagtatalo ang mga ito pero sa mahinang boses lang. Tinanong ni nanay si tatay kung bakit hindi nito sinabi na may ganun pala sa lugar nila. Tingin mo kapag sinabi ko papayag ka manirahan tayo dito? Paano yung mga anak natin? Hindi ka talaga nag-iisip. Ito lang yung tanging paraan na naisip ko. Tumigil ka na. Lumaki kami ng mga kapatid ko sa lugar na to na walang nangyaring masama sa amin. Tingin mo pababayaan ko kayo? Kung sana hinayaan mo na lang ako magtrabaho sa Davao, hindi sana kami parang nakakulong dito. Tama na, Matet. Kapag narinig ka ng mga anak mo at ni inay, ano yung iisipin ng mga yon? Ilang sandali lang ay unti-unti na rin namang tumahimik ang dalawa at natigil sa pagtatalo. Na mga sumunod na araw ay nagtungo ng ang bayan ng aking ama para maghanap ng trabaho noon. Nakahanap din naman ito na mapapasukan. Pero dahil may kalayuan ng bayan mula sa aming kinatitirahan at maaga ang pasok niya, minabuti na doon na lamang manuluyan sa pinapasukan niya. Mabuti na lamang din at may nakalaan naman silang tulugan para sa mga trabahador at libre. Sa ganung sistema ay lingguhan na lang kung umuwi si tatay. At kapag wala itong trabaho. Natutuwa pa nga kami sa tuwing nalalapit ng pag-uwi niya dahil marami siyang dalang pasalubong sa amin. Lagi naming inaabang ang magkakapatid yon. Habang si nanay naman mukhang hindi nahihirapan sa pakikisama kay Lola. Magkasundo ang mga ito at alagang-alaga pa ni Lola ang nanay. Dahil nga parati nang nasa trabaho ang aking ama, ang dalawa kong kapatid na lalaki na ang katabi ni inay matulog tuwing gabi noon. Habang kami naman ni Duday ang magkasama sa silid-tulugan namin. Naging maayos po ang paninirahan namin doon kahit na minsan na nagiging istrikta ang abuela ko. Parati nitong binibilin na pagsapit ng hapon ay dapat nasa loob na kami ng bahay. Ultimong sinanay ay pinapaalalahanan na rin kami. Lalo na mga nakababata kong kapatid dahil likas talagang katigasan ng ulo at kakulitan nila. Magmula nang kami na lamang ni Duday ang magkasamang natutulog sa silid-tulugan namin gabi-gabi na ako nakakarinig ng mga kakaibang tunog. Minsan ay may kung anong boses ang nag-uusap sa labas ng bahay pero ang madalas kong marinig ay ang mga kakaibang pag-atungal ng hindi ko malaman. Kung hayop ba o anong klaseng nilalang. Nakakakilabot at nakakapanindig ng balahibo ang mga yon. Sa tuwing nakakarinig naman ako ng gano'n ay namamataan kong nag-iikot sa buong bahay ang abuela ko. Habang nag-iikot ito ay may kung ano siyang ibinubulong na dasal sa bawat sulok ng bahay. May kung ano pa itong sinasaboy sa bawat dingding, bintana at pintuan. Tuwing umaga naman ay nililinis niya rin ang mga ito at sinasabing pangontra umano ang kanyang ginagawa para hindi makapasok ang mga mababangis na nilalang sa loob ng bahay namin na yon. Nakikita ko kasing asinyo na may nakahalong abo mula sa pinaglutuan namin. Sa tuwing tinatanong ko naman siya kung ano ba talaga ang nilalang na tinutukoy niya, sinasabi na lamang nitong mga hayop yun at huwag ko ng pagtuunan ng pansin. Dahil tinitiyak niyang habang nasa loob kami ng bahay ay ligtas kami at walang dapat ipag-alala. Isang dapit hapon, napag-utusan ako ng aking ina na magwalis sa labas. Sumunod ako sa utos nito. Dahil wala din naman akong ginagawa. Habang nagwawalis ako ng mga tuyong dahon ng mangga na nagkalaglagan sa bakuran, merong nakaagaw ng pansin ko. Saglit akong napatigil sa ginagawa ko nang masipat ko sa hindi kalayuan ang isang lalaking nakasandal sa may gilid ng puno. Malayo ang tanaw nito na para bang namamahinga lamang doon. Sa hindi ko malamang dahilan ay nakaramdam ako ng kakaiba at may namumuong kuryosidad sa dibdib ko. May kung anong nag-uudyok sa akin na malaman ang pangalan ng lalaking yon. Sa tingin ko ay kaedaran ko lamang din ito o mas matanda lamang ng ilang taon. Kahit na may kalayuan ay kitang-kita ko ang matangos niyang ilong. Ang mapupungay nitong mga mata, may kakapalang kilay. Masasabi kong hindi man kaputian ay may itsura talaga ito. Magmula kasi nang dumating kami sa bahay ng abuela ko ay yun pa lamang ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ibang tao sa parting yon.
Kaya naman bahagya akong nakaramdam ng tuwa dahil may kalibliban na talaga ang bahay na kinatitirikan ng abuela ko at malalayo ang kapitbahay. Sa isip-isip ko magkakaroon ako ng kaibigan o kakilala man lang. Kakatitig ko nga sa binata ay bigla na lamang sumikdo ang dibdib ko na magtama ang paningin naming dalawa. Dali-dali ko na lamang itinuloy ang pagwawalis ko dahil sa iyang nararamdaman. Pero sa hindi ko malamang dahilan ay may kung anong nagtulak sa akin na tingnan ulit ang lalaki. Sa tuwing tinatapunan ko ito ng tingin ay nasisipat kong nakapako na ang panginingin niya sa akin. Seryoso lamang ang mukha nito habang nakatanaw. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lamang ba ito o kung ano pero ramdam na ramdam ko ang bawat pagtitig niya. At sa tuwing nagtatama ang paningin namin ay nakikipagtagisan ito ng tingin. Kabadong-kabado ako ng mga sandaling yon. Pero dahil sanay ako makisalamuha sa ibang tao at lumaki ako sa mataong lugar, bigla ko nalang kinawayan ng binata sabay bitaw na mga ngiting. Hindi ko alam kung matatamis ba yun o may pagkaaso dahil bigla nalang umayos ng tayo yung lalaki. Inakala ko pang gaganti ito ng kaway o pagngiti pero seryoso itong tumalikod at naglakad palayo. Para akong baliw na naiwan sa kinatatayuan ko habang nakataas ang isang kamay at hindi pa rin naaalis ang malapat kong pagkakangiti nun. "Sinong kinakawayan mo dyan, apo?" Untag ni Lola na bigla na lamang sulumpot sa likuran ko. Sa gulat ko ay dali-dali kong naibaba ang kamay ko at tinayos sa mukha ko nun. "Wala pula, may lamok kasi. Kinagat yung pisngi ko." Pagsisinungaling ko't umaktong sinampal ang sarili. Maya-maya narinig ko na yung pagtunog ng kampana kaya naman sinabihan na ako ng abuela kong pumasok na sa loob. Nang balingan ko ulit ng tingin ang kinaroroonan ng binatang nakita ko, wala na ito. Napaismid na lamang ako nang makaramdam ako ng pagkadismayat sumunod na sa aking abuela. Matapos ang araw na yon ay halos araw-araw ko nang nakikita ang binata sa may puno kung saan ko ito unang nakita. Tuwing magtatakip silim na at bago pa man tumunog ang kampana, ay saka ko lang ito doon nakikita, Sir Seth. Matapos namang tumunog ang kampana ay saka lang ito aalis at hindi ko alam kung saan ito pumupunta. Magpaganon pa man, isa lang ang natitiyak ko doon. Yun ay ang kagalakang nararamdaman ko tuwing nakikita ko yung binata. Hindi ko na nga alintana ang mga kakaibang tunog at ingay na naririnig ko tuwing sasapit ang gabi. Nung una ay yun ang dahilan kung bakit ayaw kong tumira sa lugar na yon pero nang madalas ko na makita ang binata, tila ba bigla na lang nawaglit sa isipan ko ang mga katakatakang napapansin ko sa paligid. Makaraan ng ilang linggo, panaka-naka ko na lamang na makita itong nagagawi sa may puno. Madalas itong wala doon at swerte na lamang kung makita ko ito ng isang beses sa isang linggo. Hanggang sa ang panaka-nakang yun ay tuluyan ng hindi na nagpakita. Mahigit 2 buwan ay hindi ko na talaga ito nakita pa. Hindi ko alam kung bakit hindi na mawala-wala sa isipan ko yung itsura niya. Na noong mga panahon na yun ay hindi ko lubos matukoy kung ano ang dahilan at bakit hindi ko siya makalimutan. Hindi ko nga nagawang malapitan yung lalaking ito at malaman man lamang yung pangalan niya dahil sa iyang nararamdaman ko. At tanging pagtanaw lamang din ang nagawa ko noon. May kung ano talaga sa loob ko na nagdanais itong makita. Kahit anong pigil ko ay tila ba mas lumalayo na parang apoy na mas nagliliyab. Sa bawat pagdaan ng araw na hindi ko nakikita ang lalaki ay nakakaramdam ako ng kalungkutan. Inisip ko pang baka nababaliw na ako dahil kung ano-anong senaryo na lamang ang pumapasok sa isipan ko noon. Kasama ang binatang ni hindi ko man lang alam ang pangalan. Pero ganun-ganun na lang kung tumatak sa isip ko. Hanggang sa isang araw, laking tuwa ko nang biglang makita ko siya muli. Nagpapahinga ito sa may puno hindi kalayuan sa bahay namin. Sa pagkakataong ito ay natitigan ko na ito ng mas matagal dahil nakapikit ito habang nakasandal na parabang natutulog. Abot tenga ang ngiti ko't hindi ko yun ipagkakaila. Dahil yun ang unang beses na nakaramdam ako ng ganung kagalakan ng mga panahong yon.
Dahil wala sa bahay ang mga kapatid at abuela ko ng araw na ito, at kaming dalawa lamang ni inay ang naiwan, ay malaya akong nakalabas ng bahay. Tulog kasi si nanay at hindi ko na ito inistorbo pa. Gayong malapit lang din naman ang pinuntahan ko. Habang natutulog ang binata sa tabi ng puno, dahan-dahan ko itong nilapitan sa hindi ko malamang dahilan. Kabadong-kabado pa ako ng mga sandaling yon. Pero sa kabila nito ay tila ba abot langit ang saya ko. Himbing na himbing ang pagkakatulog niya sa may puno dahil hindi man lamang nito naramdaman ang paglapit ko. Nang tuluyan na ako makalapit sa kanya, saglit ko pang tinitigan ang mukha nito na sa puntong ito. Mas lalong gumwapo sa paningin ko. Sa hindi ko malamang dahilan na bigla na lamang gumalaw ang kamay ko at akmang hahawiin ko na ang buhok nitong bagyang nakatabon sa mata niya. Pero bago pa man dumapo ang kamay ko sa mukha nito ay nagitla ako nang bigla siyang nagising at nahawakan niya ang kamay ko para pigilan. Doon lang ako biglang natauhan kung ano ba talaga ang ginagawa ko. Lalo na magtama ang mga paningin naming dalawa. Dali-dali akong napatayo at akmang tatakbo na pabalik sa bahay ng abuela ko. Wala sa isip na hawak pa pala niya ang isang kamay ko noon. Kaya naman sa pagkabigla ko ay muli akong nahatak pabalik sa kanya at hindi ko inaasahang pabangon na pala siya mula sa pagkakaiga. Sabay kaming natumba. Naglapat sirset ang mga labi naming dalawa. Nagkatinginan pa. Pakiwari ko'y saglit na huminto ang paligid ko ng mga sandaling yon. Tanging malalakas na pagkabog ng dibdib namin ang naririnig ko. Ramdam na ramdam ko ang pag-init ng mga pisngi ko na para bang anumang oras ay sasabog na ako dahil sa iya. Agad din naman akong nabalik sa ulirat nang maramdaman ko ang bitaw niya sa paghawak sa kamay ko. Dali-dali akong tumayo at nagtatatakbo na pabalik sa bahay ni Lola. "Anong pangalan mo?" tanong nito. Tumigil ako sa pagtakbo at napalingon sa kanya. "Ako si Elias. Ikaw anong pangalan mo?" Nagpakilala ko noon. Hindi pa rin humupa ang kabang nararamdaman ko. Patuloy akong tumakbo hanggang sa nakapasok na ako sa loob ng bahay. Sa sobrang kahihiyan, gusto ko na lang talagang kainin ako ng lupa ng mga oras na yon. Pagkapasok ko sa loob ng bahay ay diretso ako sa silid tulugan namin ng kapatid ko. Napahilamos na lamang ng palad sa mukha ko. Pakiramdam ko ay may libo-libong mga daga ang nag-uunang gustong lumabas sa dibdib ko ng mga oras na yon. Grabe yung kabog. Pero batid kong hindi yun kaba na dulot ng takot. Napabugan na lang ako ng malalim ng hininga bago ako nagpasyang lumabas ng silid at silipin sa bintana kang naroroon pa ba ito. Pero pagkasilip ko, wala na. Kumalma ako nun. Naiinis at naiyaman sa nangyari ay may parte na sa akin na labis-labis na natutuwa. Habang inaalala ko ang mga nangyari ay narinig ko ang pag-ungot ng aking ina sa gilid ng tulugan niya. Dali-dali akong nagtungo doon at nakita ko itong namimilipit sa sakit ng tiyan. "Ayos ka lang po, Nay?" Pawis na pawis siya. Bakas sa mukha niya na nasasaktan. "Hindi pa ba nakakauwi si Lola mo? Sakit na ng tiyan ko." Tanong ni Nanay habang sapu-sapu ang naninigas niyang tiyan. Habang pinipilit nitong bumangon sa kinahihigaan niya. Dali-dali ko siyang nilapitan at inalalayan pa upo. Nang makaupo na ito ay inutusan niya akong kunin ang langis na pamahid niya. Lumabas ako ng silid at tinungo ang maliit na altar sa sala kung saan nakalagay ang langis na ginagamit ni Lola para ipanghaplas sa tiyan ng nanay. Nang pabalik na ako sa loob ng silid ay sakto naman ang pagdating ni Lola, kasama ng mga kapatid ko. "Anong nangyari, Apo? Sumasakit po yung tiyan ni Inayla." Sumunod sa akin si Lola at kinuha nito ang hawak kong bote na naglalaman ng langis. Saka ko inutusang magsiga sa likuran ng bahay gamit ang balat ng niyog. "Bakit, Pula? Basta, tama nang maraming tanong at sundin mo ang sinasabi ko." Tugon nito at pinagtulakan pa ako palabas ng silid.